So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan at dapat mong gawin upang hindi ka iwanan ng partner mo. Okay? So mga kamamay, malaki ang maitutulong nitong aking mga tips na ito upang maging healthy ang inyong relasyon, upang lalo kanyang mahalin. Especially sa mga long distance relationship natin dyan. Okay? So, alam ko at ang dami na nagme-message sa akin na mayroong problema pagdating sa distance ng kanilang relasyon. So, mga kamamay, makinig kayo at mangyari na tapusin nyo ang video ito para sa ganon, marami kayong makuhang tips upang mas lalong tumibay, mas lalong lumusog, at mas lalong maging maunlad ang inyong relasyon bilang mag-partner. So mga kamamay, bago natin pag-usapan ng topic na to, isa lang palagi ang hinihiling ko. If ever na gusto mo at nagugustuhan mo yung ganito klase ng love advice, huwag ka na sanang mahiya na pindutin ang subscribe button, notification bell, and syempre, i-like mo na rin ang video ito. Wala naman pong bayad yan. Okay? Kung nagawa mo na yung mga bagay na yan, ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo at simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi ka iwan ng isang lalaki? So number 1, magkaroon ng bukas na komunikasyon. Okay? Mga kamamay, napakahalaga nito pagdating sa inyong relasyon. Especially yung pag-uusap ninyo, yung pakikipagtawagan ninyo, yung pangungumusta ninyo. Mahalaga po yan pagdating sa inyong relasyon. Especially kung ikaw ay babae, kailangan araw-araw mo nakakausap ang isang lalaki. At syempre, araw-araw kailangan may balita ka dyan. Alam mo kung anong nangyayari sa kanya. Alam mo kung ano yung mga bagay na ginagawa niya. Hindi mo man siya nakikita, hindi mo man siya nahahawakan, hindi man kayo madalas ay magkasama ng personal. Pero kailangan mga kamamay, meron kayong bukas na komunikasyon. Nandyan ang cellphone, nandyan ang telepono, nandyan ang messenger. Mga kamamay, tiyagain nyo na dapat araw-araw kayong nakakapag-usap sapagkat dyan sa pag-uusap na yan, dyan po nananatili ang pag-ibig, ang pagmamahal, okay? Ang concern sa bawat isa. Pero kung kabaliktaran nito ang mangyayari, yung tipong nag-abroad ka lang, umalis ka lang ng bansa, hindi lang kayo nagkita ng isang linggo, hindi mo na rin siya inalaw, hindi mo na rin siya kinamusta. Kapag ganyan mga kamamay, wala kayong bukas na komunikasyon, sigurado ako, meron dyan na magtatampo, meron dyan na malulungkot, meron dyan na magiging masaya sa mga bagong nakilala. Maraming